Isa pang tulay ang ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay ang Detour Bridge na pansamantalang kapalit ng bumagsak na Pigatan Bridge na natapos ng mas maaga sa itinakdang deadline. Inang ulat ni April Ratio ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos at mabilis na pagkakagawa sa Pigatan Detour Bridge dito sa Alcala, Cagayan. Umabot lamang kasi sa 60 araw ang konstruksyon sa naturang tulay na pansamantalang itinayo matapos na bumagsak ang lumang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon. Kasabay nito pinuri ng Pangulo ang DPWH, lokal na pamahalaan at Barangay Pigatan na nagtulungan para maitayo ang naturang tulay sa idinonate na lote ng mga residente rito. Minadali natin na maglagay nitong tinatawag namin temporary, pero hindi na temporary. Pagka nagawa na ito, hindi na natin naalisin yan para may extra lane. So natapos natin itong bypass bridge in 60 days at naitayo ito sa lupa na dinonate ng ating mabuting mayor. Ng mga constituents Kaya po ng mga Pigatan. constituent ng Pigatan. Okay. Lubos naman ang pasasalamat ni Alcala Mayor Cristina Antonio sa pagbisita ni Pangulong Marcos para inspeksyonin ang binuksang Detour Bridge nitong December 19. Mula kasi nang bumagsak ang tulay hanggang sa pagpapatayo ng pansamantalang tulay, tinutukan at inalam ito ng Pangulo. Mismong pagpunta po niya dito sa bayan ng Alcala ay assurance na talagang tinututukan niya, tinitingnan niya yung mga pangyayari at kung paano i-resolba yung mga ganitong mga problema. Inalam niya yung detalye kung kailan pinagawa itong lumang bridge na ito. It was 45 years ago, it was built in 1980. So nga talaga nga makibaron. And he was very thankful to the constituents of Alcala and Pigatan because ang LGU Alcala po ang nakipag-usap sa mga may-ari nitong dadaanan ng bypass road para Samantala, base sa proposed permanent bridge na ipiniresenta kay Pangulong Marcos, may haba itong 85 metro at popondohan ng 180 million pesos. Mayroon din itong 40 toneladang kapasidad o load limit na inaasahang matatapos bago matapos ang 2026. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, April Salucan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.